Maliwanag pong narinig natin sa araw na ito na si Jesus Nazareno bumalik sa kaniyang bayang kinalakhan, ang bayan ng Nazareth, upang doon ipagpatuloy ang kaniyang pangangaral at paggawa ng mga himala at kababalaghan. Marami sa kaniyang mga kababayan ang talaga namang nagulat at namanghal dahil ang nakikita noong batang si Jesus ngayon nakakapagturo na ng magandang balita ng kaligtasan. Ang maliit na batas na si Jesus na noon ay Nazareth, ngayon nagpapagaling na ng mga may sakit at ng may mga karamdaman. Subalit, hindi lahat sa kanila namangha at natuwa. Marami din sa kanila ang laking gulat sapagkat minaliit nila si Jesus Nazareno. Sa paanong paraan? Sabi ng mga tao, di ba't anak lang yan ng karpintero? Anak lang yan ni Maria? Hindi naman yan mga sikat sa lipunan. Wala naman yang mga sinasabi. Paanong makakapagturo ang taong ito sa kalagitnaan natin? Kaya nga kung inyong mapapansin, ano ang naramdaman ni Jesus Nazareno? Para kay Jesus Nazareno, ito ay isang malungkot at masakit na karanasan. Di ba dapat ang unang magiging proud sa kanya, yung mga kababayan niyang taga Nazareth? Ang una dapat natutulong at susuporta sa kanya, yung mga doon sa kaniyang bayang sinilangan. Pero sa halip na tanggapin si Jesus Nazareno, pinagdudahan ang kaniyang kapangyarihan. Minaliit siya sapagkat sa mga tao, inggit ang nagahari sa kanilang puso. Hindi nila tinanggap si Jesus Nazareno bilang dakilang manggagamot, bilang Panginoon at bilang Diyos. Sa halip, nagmarites pa ang mga tao. Siguro yung mga kapanahunan na yon, sinasabi nila, paanong makakagawa ng himalayan? Anak lang yan ni Mang Jose na nagkakarpintero, ni hindi nga nakapag-aral yan si Jesus Nazareno, ni hindi nga siya nakita nating anak ng mayaman o hari sa lipunan. Kaya't ang pananampalataya ng mga tao, napakaliit. Mismong kababayan ni Jesus Nazareno ang hindi tumanggap sa kanya. Kaya tatlong mahahalagang bagay ang inihahabilin sa atin ni Jesus Nazareno. Unang-una, huwag tayong panghinaan sa mga sinasabi ng ibang tao. Kumapit tayo sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Siguro marami sa inyo ang nakaranas. Ayan si Aling Kulasa. Ayan si Mang Jose. Nagdideboto yan sa Quiapo. Pero kahit nagdideboto yan, yung mga kapitbahay nyo, chinichismis, di ba? Yung iba sa inyo, mismong kamag-anak nyo, hinihila kayo pababa. Pagka, may mga hindi pagkakaunawaan, anong sinasabi minsan sa inyo? Simba-simba ka pa sa Quiapo, pero ganyan naman ang ugali mo. Hindi ka nagbabago. Di ba minsan ang sakit? Gumagawa na nga tayo ng hakbang para magsisi sa ating mga kasalanan, para tayo magbalik loob, pero ang unang humihila pababa sa atin, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Bakit kapitbahay? Kasi yung kapitbahay mo ang nakakakita na tuwing Biyernes nagsisimba ka. Na tuwing Biyernes pumipila ka kasama ng mga tao para makapasok dito sa loob ng simbahan.
Kaya alam ng mga kapitbahay mo yung pagnanais mo na magbalik loob. At yung mga kapitbahay mo, naiinggit sila sapagkat hindi sila makapunta dito at nakikita nila na nagbabago ang inyong buhay. Kaya kalimitan sa inyong mga kapitbahay at kamag-anak, anong gagawin? Sisiraan kayo. At kaya, kapag naniwala kayo sa kanilang paninira at panghihinaan kayo ng loob, hindi kayo magpapatuloy sa inyong pagsimba. Kaya anong sabi ni Jesus Nazareno? Huwag ang sasabihin ng ibang tao ang inyong pangahawakan. Ang pangahawakan natin, si Jesus Nazareno. Anong bilin sa atin ni Jesus Nazareno? Sumunod ka sa akin. Di ba tuwing nagdidibosyon tayo, tuwing nagsisimba tayo tuwing Biyernes, sinusundan natin at sumusunod tayo sa turo ni Jesus Nazareno na siyang nagpapalakas sa atin, na siyang nagbibigay inspirasyon sa atin, na siyang nagbibigay ng iba yung kagalakan sa ating mga puso. Yung mga iba sa inyo, pag nakausap ko, tinatanong ko, lalong-lalo na yung mga nasa labas ng simbahan at yung mga nakatayo, hindi po ba kayo nahihirapan? Mahigit 1 oras kayong nakatayo. Yung iba, mahigit 2 oras kasi pumipila pa sa labas. Alam po ninyo, Father, pag nasa loob kami ng simbahan ng Quiapo, iba po ang pakiramdam namin. Lubos ang aming kagalakan. Kaya hindi namin alintana ang init ng araw. Hindi namin alintana ang mga siksikang tao. Kapag nasilayan namin ang mukha ni Jesus Nazareno, para bang nagbabago ang aming buhay. Para bang napakalapit namin sa presensya ng Diyos. Kaya naman, totoong-totoo naman, hindi mahulugang karayom kada Biyernes ang mga tao sa dambana ni Jesus Nazareno. Dahil alam po ninyo, ayon sa isang pag-aaral, ang mga tao daw, higit ang kanilang pasasalamat kaysa paghingi sa mga taong pumupunta sa simbahan ng Quiapo Church. Anong ibig sabihin? Marami sa inyo nagpapasalamat sa mga sandaling ito dahil dininig na ng Diyos ang inyong mga kahilingan at higit pa sa mga katugunan na inyong inaasam ay ang laman ng inyong puso, ang inyong walang hanggang pasasalamat. Kaya totoong-totoo naman, kapag nakikita ko ang bawat kadiboto natin, punong-puno ng sigla at saya, dahil sa puso nila, ang laman ng ito, walang hanggang pasasalamat. Kaya palakpakan natin ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sa napakadaming biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ikalawa, itinuturo sa atin ni Jesus Nazareno na maging tapat tayo sa ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos at bilang katiwala ng kaniyang misyon. Lagi ko pong ibinabahagi sa inyo na bago umakyat sa langit si Jesus Nazareno, isinugo niya ang kaniyang mga alagad at disipulo upang ipagpatuloy ang misyon na kaniyang sinimulan. At ang mga unang Kristiyano, isinalin ito sa mga sumusunod na henerasyon hanggang mapunta na sa ating henerasyon. Kaya nga sa bisa ng ating binyag, tayong lahat nakikiisa sa misyon na ipinagkatiwala sa atin ni Jesus Nazareno. Anong ibig sabihin ng misyon na ito? Dapat tayo ang magpatuloy sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sa ating pagsisimba, hindi lang tayo tumatanggap. Paglabas ng simbahan ni Jesus Nazareno, nagbibigay din tayo at ibinabahagi natin
ang mga salitang ating narinig mula sa ating Panginoon. Sa pamamagitan nito, nakikiisa at nagiging tapat tayo sa ating misyon. Anumang pagsubok at anumang panghihina o anumang panghihila na ginagawa ng ibang tao, nananatili tayong tapat sa Kanya. Kahit siraan tayo, kahit kainggitan tayo, hindi natin isusuko ang ating pananampalataya. Magsisimba at magdarasal tayo at magpapasalamat tayo lagi sa Panginoon. Dahil sa gitna ng kahirapan, tanging Panginoon lang naman ang tunay nating masasandalan. Di po ba't sa gitna ng matitinding pagsubok ninyo sa buhay, nararamdaman ninyo na patuloy na kumikilos ang Diyos sa bawat sitwasyon at pagkakataon na kinahaharap ninyo. Napatunayan ninyo sa maraming sandali ng inyong buhay na hindi tayo iniwan ni Jesus Nazareno. Kaya palakpakan natin ng mas malakas. Si Jesus Nazareno na kailanman hindi nang iwan sa atin, na kailanman naging tapat hanggang sa dulo ng kaniyang buhay. Kaya tayo ding lahat hinihikayat maging tapat hanggang sa dulo ng ating hininga. Tayo ay maglilingkod at tayo ay laging magpapasalamat sa Diyos. Ikatlo, ito yung hindi nagawa ng mga taga-Nazaret, ang tanggapin si Jesus Nazareno. Kaya ang paanyaya sa atin, hindi lang basta natin kilala ang pangalan ng higit sa lahat ng pangalan, si Jesus Nazareno, kung hindi tinatanggap din natin siya bilang ating Panginoon, bilang dakilang manggagamot, at bilang hari ng ating buhay. Sa paanong paraan malalaman natin na tinatanggap natin si Jesus Nazareno? Tignan ninyo sa inyong buhay. Suriin ninyo. Kung sa mga sandaling ito, palagawa pa rin kayo ng masama, pagkatapos magsimba, balik sa dating bisyo at maling pag-uugali, hindi pa ninyo tinatanggap si Jesus Nazareno. Kilala nyo lang ang kaniyang pangalan. Dahil sa taong tinanggap na si Jesus Nazareno bilang kaniyang hari at tagapagligtas, dapat mayroon ng pagbabago sa kaniyang buhay. Dapat pinipili na niyang gumawa ng mabuti sa araw-araw. Dapat pinahahalagahan niya ang pagmamalasakit at pagbibigay ng buhay alang-alang sa kaniyang minamahal. Sa ganitong paraan, makikita na tunay nating tinanggap si Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang hamon po sa atin sa buong buwan na ito, unang-una, huwag panghinaan ng loob sa mga paninira ng ibang tao. Kumapit tayo sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay at lakas sa atin sa araw-araw. Ikalawa, maging tapat tayo sa ating paglilingkod sa Diyos hanggang sa dulo ng ating buhay at hininga. At ikatlo, wag lang natin bastang kilalanin si Jesus Nazareno, bagkus tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at Diyos, bilang dakilang manggagamot, at higit sa lahat, bilang tunay na hari ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.